Almighty God.
Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Oo, mas malakas boses niya. Alive. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat kay Brother Brian. Patulay. Anak ni Sister Veron. Kailangan banggitin ng nanay. Amen. Oo. Amen. Thank you, Lord. Brother Brian, sila po ang umuwi nung isang araw ng alas 12 pasado. 12:10 na ng hating gabi. Kaya abangan niyo pa ang mas maraming awitin galing kay Bri. Thank you, Lord, sa ating kapatid. At abangan din ninyo at meron kaming mga project na gagawin. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Monday na naman. It's Monday. Kanina paggising ko, nag-iisip ako nung araw. Sabi ko, Lunes na pala agad ulit. Amen. Ang lakas ng ulan kanina. Ay, oo, Tari. Naramdaman nyo? Oo, 4 o'clock na. Nagising ako. Ang lamig. Oo. Kaya naka-coat ako ngayon. Amen. Parang Sunday fellowship, sal na ano. Oo nga. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Sister Sal, pray muna tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, the creator of heaven and earth, maraming salamat po sa isang magandang umaga, sa masarap na pagtulog, sa magandang paggising, sa malakas na katawan. At humihinga pa po kami, Lord. Salamat po, Lord, sa bagong buhay, sa bagong pag-asa na nararanasan po namin araw-araw. Muli po, Lord, sa umaga pong ito, kami pong lahat ay naghihintay po. Kami po'y uhaw at gutom na makarinig muli ng iyong banal na salita at naniniwala po kami that kami pong lahat will be filled by your words. Salamat po, Panginoon, sa magandang mangyayari na naman po sa amin sa araw na to. At pagpalain niyo pong lahat, ang lahat po na nakikinig, nanunood sa GMJ. Thank you, Jesus, for this wonderful life we have in Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Simulan natin ng masaya, masigla. Ganap at kasi ang linggo na ito. Amen. Okay. At
Active and alert. Active and alert. Oh, kasi yan ang comment sa'yo. Active and alert. Kasi dati po talagang walang buhay. Ngayon po buhay na buhay dahil kay Kristo. Amen. Amen. Nag-iba yung tawa ni Sally, no? Marte ba? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, sa linggong ito, maganda ang ating ang ating series. Oo. Amen. Ito po ay makikita natin si Kuya din, active and alert. Amen. Lagi si Pastor. Oo nga eh. Buhay na buhay Sa lagi. Psalm 62, 1 and 2. Maganda yan sa good news. Oh, okay na rin. Sige. Kantahin natin, Sal. Hindi. Ibang version yung kanta mo. Oo. Sige. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Wala yung isang inday eh. Oo nga eh. Nasaan ba si Jen? Wala tuloy tayong wala tayong soprano. Okay. Yan po yung ating word for today. Maganda pala kapag yung ating VOTD ay siya ring ating memory verse of the week. Amen. Natatandaan natin, Kasi linggo-linggo, araw-araw para nauulit siya at yun din ang pinag-aaralan natin, di At ba? buhay na buhay yung words. Kagaya nung nakaraan, Yes, Philippians my God will supply. 4:19, Amen. Romans 7:15. 7:15, Baka yes. mga 14 na naman ako eh. Natatandaan natin, no? Ewan ko kung ano yung 14. Ay, binasa na ni Kuya. So, yan po ang ating pag-aaralan. Alam niyo po, pag binasa niyo yung Psalm 62 na yan, yung buong chapter na yan, ito po ay sinulat ni Haring David. Ang sabi nung iba, yan daw yun nung dinedethrone siya. Sa dami nang nangyari kay Haring David, di ba? Pagka ito ay nagsulat, marami kasi ang mga nagsasabi sa kanya na siya ay isang pushover. Pag sinabi mong pushover, kayan-kayanin, ganon, di ba? So, kung mapapansin ninyo, sa mga Psalms niya, laging pinagpe-pray niya yung mga umaatake sa kanya, yung mga enemies niya, hindi ba? So, ang pinaka-theme nitong Psalm 62 na to is placing our hope in God. Pag binasa niyo po yun. Dito makikita natin na knowing God is in control allows us to wait patiently for Him to rescue us. Kasi hanggat nasa kaisipan mo na alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa akin, kahit na nagtatagal ang iyong dinaranas, naghihintay ka pa rin. Amen. Kasi alam mo na, when God is in control, He knows when is the time para ayusin niya yung iyong sitwasyon. Kasi matataranta ka talaga pag hindi mo alam that He is in control. Amen. Kasi nga, wala kang inaasahan eh. Pero pag may inaasahan ka, di ba, nakakapaghintay ka. Kahit na medyo mahirap ang sitwasyon, nakakapaghintay ka pa rin. Ang true relief po does not come when the problem is resolved. Yes, because many problems are on their way.
ang true relief comes from enduring hope in God's salvation. I-endure mo talaga. Yes. True relief does not come when the problem is resolved. Na-solve na, ganun. Hindi yun. Not resolved. Hindi pa siya nasa-solve. Kasi, mas marami pang darating eh. Kahit ma-solve ito, may darating pa. So, wala doon. Ang true relief comes from enduring hope in God's ultimate salvation. Then, yung mga, kahit ano ang dumating sa'yo, yung heart mo ay resolved. Diba? Na anuman ang dumaan, anuman ang pagsubok, anuman ang maging kahinatnan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Nandun pa rin. Yun ang relief. Kaya, minsan, tapos na ba yung problema mo? Hindi pa. Pero ewan ko, nakakaramdam na ako ng kapayapaan at saka kagalakan. Amen. Yun ang true relief. So, yun ang pinaka-theme nitong Psalm 62 na to. Lahat po tayo ay merong mga go-to verses sa Bible. Ano yung go-to verses mo? Ibig sabihin ng go-to verses, kapag ka meron kang sitwasyon, yun agad yung kino-quote mo. Ano yung Ako sa'yo? yung Isaiah 41:10. Ano Buhay na yun, Buhay Sal? 3. Sabi doon, do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will heal you. I will strengthen you. I will save you. I will protect you. Yan ang mga magandang go-to Bible verses kasi memorize mo. Kaya nako-quote mo lagi. Lahat tayo, bawat sitwasyon ng buhay natin, lahat po tayo ay may mga go-to Bible verses. Oo. Halimbawa, kapag ka ako medyo yung napapagod, nahihirapan sa gawain, ganon, ang aking nire-recite palagi yung nasa 2 Corinthians 4:1. God has given us this work to do and so we do not become discouraged. Kapag ka naman may mga inaasahan ka na biglang akala mo ito na, tas hindi naman pala, lagi ko nako-quote, diba, yung 1 Corinthians 2:9, what no one ever saw or heard, nagawan ko pa nga ng awitin yan, hindi ba? No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Yan. May mga go-to verses tayong lahat. At isa itong Psalm 62 na ito. Amen. Pagka nga binasa mo yung marami siyang mga sitwasyon sa buhay mo na pwede mo siyang maging go-to verses. So, kapag ka po tayo ay nakakaramdam na medyo mababa o kaya yung parang down ka. Ano ang default response mo, Sal? Mag-default. Yung automatic choice. Ayun, default. Ang ibig sabihin ng default is automatic choice. Ano ang default response mo? To trust in God or to trust in yourself? Yung automatic talaga. Oo, yung pag may nangyari, yung automatic na response mo, ano? Dapat magtiwala talaga kay Lord. O dapat Kaya yun. lang, mabilis din minsan yung self mo na Yes, so hindi ka nag-iisa doon. Amen. Thank you, Lord, nga yun ang sagot mo Amen. Kasi maraming Amen. iba, kay Lord, ang bilis sumagot. oo. Pero alam nyo ba, karamihan po sa atin, ang default response natin, kapag ka may mga nangyayari sa atin na hindi maganda, is we are more up to trust in ourselves. Rely on ourselves. Kaya ang sinabi nitong Psalm 62, I depend on God alone. Hindi naman po kayo nag-iisa kung yun po ang default response nyo. Kasi nga, karamihan po sa atin ay ganon. So, matututunan po natin dito sa ating binasa na unless as small children are raised to continuously depend on the Lord, lahat tayo kailangan ma-develop po natin yung habit na yon na
parang yung mga bata, depende dun sa kanilang mga magulang. Na lahat ng bagay, hindi ba, pagka Mami, wiwi, hindi ba? Depende Mami, sa nanay. oo, nagugutom ako. So, ang mga bata, nakadepende sila sa kanilang mga magulang. Dapat yun ang habit na ma-develop po natin sa ating Ama sa Langit. Kasi, pag hindi po natin na-develop yun nga ang medyo nakakalungkot, marami tayong mga bad habits na nadidevelop na hindi nakakatulong sa spiritual growth natin. Pero yung mga magagandang habit na dapat nadidevelop natin para mag-mature tayo, ay hindi natin ginagawa. So, pag hindi po natin na-develop yung habit na yon na laging nakadepende sa Panginoon, ang mangyayari po, we will tend to figure out things on our own kapag ka po tayo ay dumaranas ng mga ganun na sitwasyon sa buhay natin rather than asking the Lord for help. Parang nakakatawa, foolish, anong tawag sa Tagalog? Kahangalan. Hindi po ba naman kahangalan, mga kapatid, na meron tayong Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yes. Di ba? Na may hawak ng buhay nating lahat. Creator of all things, hindi ba? Savior and Redeemer. And yet, we decided to depend on ourselves as the default response and not ask God for help. Hindi ba nga naman? Kahangalan nga yun. Pag iniisip ko nga, sabi ko, oo nga, ano ba iniisip dating mga tao na bakit ayaw nating umingi ng tulong sa Diyos at lumapit sa Diyos. Samantalang siya nga ang Creator of heaven and earth. Tapos siyang may hawak ng buhay natin, Redeemer, King of kings, Lord of lords, and yet ayaw nating mag-depend sa Kanya. May mga reasons why we choose the default response to depend on ourselves. Ang unang-una is we are a forgetful people. Makakalimutin tayo. Totoo yun. Nakakalimutan natin. Totoo yan. No? Kaya lagi tayong pinapaalalahanan. Amen. Hindi ba? Tinuruan tayo to depend on God alone. Pero kapag kami mga agad-agad, ang bilis natin na gumawa ng pamamaraan nang hindi tayo nagtatanong kay Lord. Nakakalimutan natin. Kasi, pangalawang dahilan kung bakit, kasi nafe-feel natin na mas madali ito. Parang quick response kasi yung ganun di ba? Kaysa magtanong ka pa kay Lord. Instant. Oo. Hindi, kaya ko na yan. Oo. Yun. Ganon. So una, makakalimutin tayo. Pangalawa, nakikita natin siya as a quick response. Ang pangatlo, more often than not, it is pride. Ayun. Ayaw natin na nasasabi na wala tayong magagawa sa sarili natin. Na kailangan pa natin ng iba. Kailangan pa natin ng Diyos para may magawa tayo sa buhay. Pero alam niyo ba, yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Na yung parang, kasi sabi ng mga hindi Christians, itong mga Kristiyano na to, masyadong inaabala ang Diyos. Kasi daw maliliit na bagay, itinatanong pa natin. Yes. Ang hindi nila alam, gustong-gusto po ng Panginoon yun, mga kapatid. Hindi ba kayong mga magulang, nalulungkot kayo kapag kayong anak ninyo, gumagawa na ng bagay sa sarili niya, na dati, hinihingan ka pa ng advice ng anak mo, Ma, maganda ba tong suot ko? Pero ngayon, nung lumaki na siya, wala na. Kanya-kanya na. Oo. Dati, kwento siya ng kwento sa'yo. Tapos nung medyo lumaki na siya, anong nararamdaman mo, Sal? Nung nag-umpisa na yung mga bata ay hindi na nagkukwento sa'yo, hindi na umuupo para tanungin ka, tapos sinusuot na lang nila kung anong gusto nilang damit, samantalang dati naghihintay lang sila na kung ano yung ipasuot mo. Di ba may mga times na, ito suot mo, magmamaktol na yung bata. Ano ang damdamin ng nanay pagka ganun? Siyempre, iba mas parang mas sila, yung bang tingin nila, sila yung tama yung kanilang ginagawa. Kaya minsan, naano ko na lang, bahala na nga kayo. Oo. Ang feeling kasi po ng mga magulang pagka ganon, ay, wala na akong silbi sa anak ko. Yes, Oo. Yung iba naman, di na ako mahal ng anak ko. Wala na siyang panahon para sa akin. Naramdaman lahat yan ng mga magulang, yes, di ba, no? Totoo. Oo. Kasi parang my baby is now a lady, sabi nila.
Kaya, ganun din po ang nararamdaman ng Diyos kapag tumitigil na tayo ng pagdepende sa Kanya. So, imagine niyo po, no? Ngayon, whatever the case, mga kapatid, nating lahat, tandaan po natin that the Lord is ready and waiting for us to depend on Him. Alam niyo po, itong verse na binasa po natin sa Psalm 62, ito po ay parang perfect verse para magdepende tayo sa Panginoon. Hindi yung depend on Him more, but depend on Him always. Bakit kailangan na palagian kang, ano ba sa Tagalog ang depend? Umasa. Ayan, umasa. Bakit ba kailangan na umasa ka sa Diyos palagian? Kasi makikita mo rin doon that the Lord is our ever-present help. Amen. Ang mga tao, hindi lahat ng oras pwede mong hingan ng tulong. Kasi minsan busy, di ba? Minsan natutulog. Minsan, sawang-sawa na siya sa kakahingi mo ng tulong. Ganon talaga ang tao kasi limited tayo. But the Lord is our ever-present help in times of need. Tapos, He is all-knowing. Alam niya lahat. Yes. Hindi mo pa nga sinasabi, alam niya na lahat. He is all-powerful. Amen. Makapangyarihan. Kaya niya lahat. Eternal siya, infinite siya, creator siya, savior siya, redeemer siya. Yes. Sige, sabi. Totoo yun. Makapangyarihan siya, redeemer, at hindi pa natin hinihingi, alam na ng Diyos no? Parang ang tingin kasi natin, parang hindi ba alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay ko? Yan. So, wag mawala sa kaisipan natin that He is sovereign, mga kapatid, Amen. and in control. Amen. Whether you like it or not, He is in control of all. Ayaw aminin ng ibang tao yan eh. But whether you accept it or not, God is in control and He holds everything in His hand. Yan po ay tanggapin nyo man o hindi magbabago yun, mga kapatid. Kahit na ayaw mong aminin na He holds everything in His hands, wala kang magagawa doon dahil yun talaga yun. So, napakagandang magdepende sa Kanya kasi wala naman pala siyang hindi kayang gawin, mga kapatid. Ngayon, meron tayo ngayong pamamaraan. Amen. Sal. Maganda yan. Sige, Tari. Oo. Minsan hindi natin kasi siya nagagawa kasi hindi natin alam kung ano yung mga pamamaraan para tayo ay mag-depend on God more. Nung bata po ba kayo ay itinuro ba yung drill na kapag ikaw ay nasunog? Oo, may drill kasi dun eh. Halimbawa, you are caught on fire. Ayan, tama si Kuya Ernie. Ang drill doon is stop. Kasi kapag daw galaw ka ng galaw, nahahanginan lalo ikaw, magliliyab ka lalo. So sabi niya, stop, drop, and roll. Yun ang drill. O mga kapatid ha, pag kayo ay nasusunog, ang drill po dyan ay stop. Ibig sabihin, do not move. Di ba? Stop, drop, and roll. Para po mawala yung apoy sa sarili mo. Gamitin natin yung drill na yon at gawin nating drill yan. Sister Ray, para din sa mga nalulunod. Diba? Pagka nalulunod Stop, ka, hindi ka drop, and float. Oo. Tama yon. Kasi habang nagkakakawag ka, lalo kang lulubog. Kapag tumigil ka at nag-relax ka, lulutang kang mag-isa. Oo, di ba? Alert and alive. Naalala ko tuloy si Butchoy nung nandun tayo sa, ano yun? Bulinaw. Nasa harap ko lang siya, si Butchoy. Nakaupo ako sa bato, nasa harap ko siya. Bigla ko na lang siya nakita. Sabi niya ganon. Sabi ko, ang babaw lang. Tapos, ito yung bato, gaganyan lang niya yung
yung kanyang kamay, ano na siya, natakot siya. Alam mo ba, hindi niya eto lang, ito lang ang bato. Gaganon lang ni Butchoy yung kamay niya. Sabi niya, sabi ko, si Butchoy, nalulunod si Butchoy. Kasi nagpanik siya. Sabi ko, Butchoy, gaganon mo lang ang kamay mo, makakahawa ka na sa bato. Anong nangyari Sister, sa'yo? inaalala ko nang ikaw ang nagturo sa akin ng floating. Di ba kasi sa bigat ko po, dahil sa bigat ko nga, yung malulunod. Lulubog. Pero sabi po ni Sister Ria, just relax. Hayaan mo lang yung katawan mo. Mag-float ka lang dyan. At natuto nga po ako ng floating. Yan, no, mga kapatid, drill ha. Yan ang drill natin. Ito ang drill natin on how to depend on God. Stop, drop, and roll. So, dun muna tayo sa stop. Oo, stop. Lahat po tayo ay merong mga limits na we struggle to accept. Ayaw nating aminin sa sarili natin na tayo ay may limits. Hindi, kaya ko pa yan. Hindi, okay pa. Ayaw nating i-accept sa sarili natin. So yung si Kuya, ayaw kahapon naglaro. Sabi pa niya sa akin, alam mo kung nakailang game ako? Ilan? 3. Sabi ko, okay ka naman. Okay naman, sabi niya. O, okay na okay. Pagdating ng 11:30, Beb, ang paa ko, namumulikat. Aray. Sabi niya, tulog ako. Akin na dali, hatak. Tapos mamaya, nung isa, sabi niya, isa naman, yung isa. Nakita ko na galit yung mga ugat. Naranasan ko rin kasi yung mamulikat. Napakasakit naman talaga. Pag sa ibabaw ang pulikat, ang hatak pa ganon. Pag ang pulikat nasa likod, ang hatak ay pa ganon. Ayos ang aking ang aking pa. Mga kapatid, saan na ba ako? Stop! Muna, stop, oo. Stop muna, Web. Okay? Doon tayo sa stop, mga kapatid. Ang sinasabi ko po rito, na may mga limits nga tayo na ayaw nating tanggapin. When I say stop and take your focus of yourself. Oo. Tumigil ka muna sa pagfo-focus sa sarili at mag-focus ka sa Panginoon. Amen. Yun ang sinasabi dito na stop, mga kapatid. Kasi i-redirect mo ang focus mo sa Diyos. Dahil darating ang araw at lagi po yan na may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi po natin masosolve sa sarili natin lamang. Kasi hahayaan ng Diyos na may dumating. Kasi pag lagi mo sinasabing, hindi, kaya ko yan, darating ang araw, may iaalaw ang Diyos para turuan ka lamang at ipakita sa iyo na you can do nothing without the Lord. Darating ang araw, kahit na anong gawin mong pamamaraan, hindi ka makakaalis sa sitwasyon na yan hanggat hindi ang Diyos ang nag-alis sa iyo dyan. So sometimes, we have to stop depending on ourselves. Stop depending on others and start depending on God alone. Kaya yun yung ating lesson Kailangan po, ang focus po natin ay sa Diyos. Ang dami pong distraction sa kapaligiran natin para maalis ang focus natin kay Lord. Araw-araw yan. Naku, maniwala po kayo mga kapatid. Inisin ka lang ng anak mo mawawala na ang focus mo kasi sa Diyos Ismiran ka lamang ng kapitbahay mo, nawala na agad ang focus mo sa Panginoon. Maraming mga bagay na magtatanggal ng focus natin kay Lord. Pero ang sabi, stop and take the focus of yourself and redirect it to the Lord. Paano mo yun gagawin? Unang-una, begin the day with God. Amen. Yun ang pagkakamali ng marami sa atin. Inuumpisahan natin ang araw natin sa ibang bagay at sa ibang pamamaraan. Tandaan po natin, we are a spirit being. We are first a spirit being who has a soul and who lives in a body.
So if we are first a spirit being, kailangan paggising mo sa umaga, mag-umpisa ka dun sa spirit mo. And your body and your will follow. So, begin your day with God. Di ba parang ano na siya eh? Naririnig natin siya. Sabi nga nila, cliche. Yun na naririnig natin palagi. Begin your day. Parang napakasimple lamang siya. Pero ang nangyayari, hindi naman siya nagagawa. Di ba mga kapatid? Kapag ka po tayo ay nag-focus sa Panginoon, kailangan po nating, ang ibig sabihin po nito, i-include mo sa pang-araw-araw mo ang things of God. Huwag mo siyang alisin. Kaya nga napaka-importante. Yung iba, alam ko, kaya po, hindi pa nag-uumpisa yung nakaabang na sila. They want to begin their day with God. Amen. Kasi po, halimbawa, gumising ka sa umaga, nauna kang nagsalang ng labada kesa magbasa ng Biblia. So, hindi mo na naumpisahan ang araw mo na sa Diyos. You did not begin your day with God kasi nag-umpisa ka sa ibang bagay. So, napaka-importante nito mga kapatid. At alam niyo po ba, pag binasa niyo yung John 15 na 1 to 11, kapag ka po sa Bible, may isang salita na inulit ng 2 beses, ibig sabihin nun ay, you have to, it is something you have to pay attention to, hindi ba? Kapag ka 2 beses. Pag inulit ng 10 beses, anong ibig sabihin nun? Warning na daw yun, sabi nila. Ganun po, importante siya. So pag tinignan mo po yung John 15, makikita mo yung salitang remain and abide. Yes. Remain and abide. Ang sabi po dito. So, yung beginning your day with God is abiding in God and remaining in God. Kailangan po natin yan na i-focus. Kasi ang pag-focus sa Diyos requires abiding and remaining. Kasi kapag hindi ka nag-a-abide, ay hindi ka talaga mag-focus doon. So, focusing on God requires abiding and remaining. Kaya yun po ang gagawin natin. Kasi yung mga morning rush, di ba? Dali-dali sa umaga. Lalo na pagka medyo na late ka na ng gising, di ba? So, kailangan po create a daily discipline of ilang minutes ang kaya mo. Hindi po ito para pahabaan, mga kapatid. Minsan kasi, 1 oras. Tapos yung 1 oras na yun, nagagawa lang naman 1 beses sa 1 linggo o kaya nakakatulugan lang din naman. 1 oras ka nga, pero 45 minutes doon, gumaganong ka na, di ba? Mas gugustuhin pa ng Diyos yung kahit na 5 or 10 minutes every day na talagang nakikipag-usap ka sa Kanya. Huwag po kayong mag-pattern ng inyong time with the Lord with other people. Kasi ang devotion sa Panginoon ay parang sapatos. Oo. Kung anong size mo, yun ang susuot mo. Huwag mong suotin ang katabi mo. Halimbawa, hindi ko kayang suotin ang sapatos mo kasi size 9 ka, Malaki, yes. 7.5 lang ako. Loose sa akin yon. Ang tawag doon ay ill-fitted shoes. Sometimes, hindi tayo makastay at makagawa ng devotion sa Panginoon kasi pinapattern natin, pilit, yung ating devotion sa Diyos dun sa mga nakikita at nasishare sa atin ng ibang tao. Ang devotion kay Lord ay parang sapatos. Kunin mo yung saktong-sakto sa'yo, tapos komportable kapag inilakad mo at hindi ka magpapaltos. Parang Cinderella. So yun po mga kapatid, huwag niyong i-pattern. Kaya tayo nadi-discourage eh. Kaya tayo nadi-disappoint. Kasi hindi ko kaya yung ginagawa niya. Sino ba naman kasing nag-require sa'yo na kayanin mo yung ginagawa niya? Kasi po, it's between him, that person, and the Lord yun.
So, makipag-usap ka kay Lord doon sa sakto sa'yo. Parang Coke lang yan. Sakto. Oo. Huwag niyong kunin yung huwag niyong piliting isuot yung masikip po sa inyo at maluwag sa inyo. Kunin niyo po yung saktong-sakto lamang. So, yun po mga kapatid ha. Begin your day with the Lord. Pangalawa, remain in prayer. Sa 1 Thessalonians 5:17, ang sabi doon, pray without ceasing. This is a habit worth developing. Alam nyo, pagka po ito ay na-develop nyo, minsan you will find yourself talking to God na ang akala ng ibang tao, kinakausap mo na naman ang sarili mo. Ewan ko, alam nyo pagka yung ako mag-isa ko, tapos, naglalakad ako halimbawa, naghiwalay kami sa mall ni Kuya. Naglalakad ako. Alam mo ba, nagsasalita akong mag-isa? Pero kinakausap ko si Lord. Tapos minsan, lang ako, bigla ko na lang namamalay, naku, baka makita ko ni iba kapatid na akala nila nagsasalita ako. Na-experience niyo po ba yon mga kapatid? Oo. So, gustong-gusto ng Diyos po yun, yung kinakausap natin siya. Do you know, mga kapatid, that prayer has a way of changing our lives? Halimbawa po, naghihinagpis kayo. Mag-pray kayo. Halimbawa, naiinis kayo sa kapitbahay ninyo o sa asawa ninyo o kung kanino. Mag-pray po kayo, mga kapatid. Kapag kami nang iinis sa inyo, pray silently. Kapag may problema ka, malaki o maliit, daanin mo sa prayer. Pagka meron kang narinig na kaibigan mo na merong sakit, daanin mo sa prayer. Alam niyo po yun, magandang habit yun na i-develop natin na do everything in prayer. Alam niyo, halimbawa, nakarinig kayo ng wangwang. O kaya, wangwang, yung ibig sabihin may ambulansya. May emergency. Meron sa atin na nagsishare na gano'n, na kapag merong dumaan na ambulansya, automatic yun, napapataas siya ng kamay at pinagpe-pray niya yung ambulansyang dumaan. You never know, parang yung commercial, hindi ba? Ayaw niyang padaanin yung ambulansya, wangwang na ng wangwang, pero nagmamatigas pa bala ka, saan ako pupunta? Hindi siya tumabi. Tapos finally, nung yung ambulansya, pagtingin niya, asawa niya o kamag-anak niya pala yung nasa ambulansya. Yes. So, you never know kung sino yung nangangailangan ng tulong. Kaya, ang dali-dali lang naman nun eh. Ang galing-galing nga, hindi ko na matandaan kung sino yung sister na yon. Na pag may dumaang ambulansya, nililihans niya yung ambulansya na dumaan. Pinagpe-pray daw niya yung nasa emergency. So, ang Diyos, hindi po niya kailangan yung ang eloquence natin. Pag sinabi mong eloquent, yung mga magaling mabulada sa mga salita. Hindi kailangan po ng Diyos yun. Alam naman ng Diyos kung nambobola tayo, mga kapatid eh. Akala lang natin nambobola. Sabi ng mami, akala siguro nila naluloko nila ako. Sila ang naluloko ko. Kasi hindi nila alam na alam kong niluloko nila ako. Sabi ng mami, no? So, ganun po ang Diyos. Hindi po niya kailangan. Akala lang natin nabobola natin siya. Pero hindi niya kailangan yung mga ganung thou art worthy, yung thou, die, yung mga ganun. Hindi, mga kapatid. Gusto niya ang puso natin. Yes. Yun ang gusto ng Diyos pag nagdarasal tayo. At gustong-gusto niya yung panalangin, God, help me. Akala niyo hindi gusto ng Diyos na hiningan siyang tulong? Gustong-gusto po niya yun pag sinabi mong, God, help me. Kaya, God help me, time na. Tomorrow ulit, mga kapatid. Meron pang dalawa eh. Ganda, no? Bukas na lang. Topic. Bukas na lang. So, yung drill na to, tatapusin natin para madali siyang matandaan. Stop, drop, and roll. Para po hindi ka tupukin ng iyong sitwasyon. Stop muna tayo, Tari, ano? Ay, para saan yan? Pwede rin yung gawing drill. Shake, rattle and roll. Ay, yan ang ginagawa ng mga tao na hindi nakadepende kay Lord. Shake, rattle, and roll. Ay, yes. Naku, ayos Okay. Mga kapatid. Huwag tayong mag-shake, rattle, and roll. Nakakaano pala yan. Okay, mga kapatid, bukas ituloy natin, ha? Yung I depend on God alone.
Kaya, sala, depend on God alone. Okay. Ngayon naman, Sal? Okay, ito yung araw na ipinanganak ang ating mga kapatid, kaya batiin na natin sila. Happy birthday, Sister! Ayan na, bilis niya. Sister Arlene Navarro, Sister Sally Garcia, Sister... Oo nga eh. Oo nga, kaya pala, tama si Pastor. Asan tayo? Sister Sarina Reboledo, Sister Richie Concha, Sister Jen Pangilinan, and Brother Maximo Tebes. Hindi ba brother yon? Brother Richie? Oo, brother yon. Si Doc Richie yon, hindi sister. Sorry. Sister, ayun na yun. Brother yon. Oh, ngayon. Brother Richie Concha. Oo, kapatid ni Sister Judith, si Doc yan. Belated happy birthday. Wala. Anak ni Sister Jeline. Nag-text siya kahapon. Oo. At saka, si Maxine ba yun? Apo ni Sister Angie. Okay. Ito, Sotomango. Brother Giro Legaspi. Nabati kahapon. Ano? Ito, Brother Giro Legaspi. Anak po ni Sister Jeline. Jero Legaspi. Oo. Happy birthday. Belated happy birthday. Ayan. So, happy birthday po sa inyo, Sister Arlene, Sister Sel, Sister Sarina, Brother Richie, Sister Jen Pangilinan, and Brother Maximo Tebes. Ayan. Batiin natin sila, Sister Jam. Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday mga kapatid. At belated happy birthday din sa aking katukayo. Ngayon ang birthday niya, hindi belated. Happy birthday, Ria! Ria Orubia. Oo. Na ang daddy ay sikat na. Vlogger? Oo, si Arvin. Yes, oo. Napapanood. Daming follower na ni Arvin. Bless na bless siya. Oo, at may meet up na. O, yung mga follower ko dyan, gusto yung meet up tayo. Sampol. Thank you, Lord. Happy birthday, Ria. Pangilang taon na ni Ria. Hello kay Sister Reggie Mariano ng ating Santa Quiteria. Kamusta na po kayo, Sister Reg at Brother Nick? Thank you, Lord. At sa yung mga kapatid natin, habang nandun daw sila sa palengke, nakikinig sila. Yan sina Sister Reggie sa Muñoz ba? Balintawak Market ba? Sina Sister Reggie. Tapos, sa Paco Market. Mga kapatid natin sa Paco Market. At ang mga kapatid natin sa Kalumpit ba? Or Malolos? Bulacan. Apalit. Wala pala sa choices na binigay ko. Sa mga kapatid po natin dyan sa may Apalit Market, Maya Pahabak po kay Kayungan. Kala mo Kapampangan lahat ng mga nandun mga kapatid. Good morning po at maraming salamat kahit po kayo ay nasa trabaho. Kayo po ay kasama namin na nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam mo, hindi ko na nakikita si Sister Deli. Bernardo. No. Oo. Calling. Pagka kasi nagbabati. Oo. Inahanap ko talaga yung mga... Kasi dati lagi si Sister Deli At Sister Connie, good morning. Yan, ang mga...
Deli. Sister Deli, dati Daily. Sister Deli, na nasa Australia. Sister Deli, kamusta na po kayo? Deli, hindi ko alam Bernardo kasi siya nung dalaga siya di ba? Hindi ko alam ang kanyang apelido ngayon. Legaspi, Sister Deli, kamusta na po kayo? Hinahanap ko kayo. Sister ano? Sabi nino? Sino si Rian? Ay, 14 na ba ngayon? Nagulat ako sa'yo. Birthday pala ng anak ni Sharon, si Tari. Thank you, Lord, Sister Jam, for reminding. Birthday din ngayon. Sister Rian. Oo, yes. Happy birthday! Sister Sharon, hindi kayo natuloy nung Sabado. Oo nga. Natuloy kami. Humabol kasi tumigil ang ambon, Sister Sharon. Kaya next week, kahit umaambon, tuloy na kayo ni Sister Mau. You never know what's going to happen next, Yes. Okay, thank you Lord, mga kapatid. Ayan. Sino si Senyora Blanco? Ay, Senyora Blanco ay tiga Antipolo po siya, Sister Ree. Ma-attend siya doon sa Gen School. Ay, okay. Yes, si Good Jen morning yun. po sa inyo. Paul, kamusta ka na? Good morning sa iyo. Sino si Sister Diwata? Sister Minchi? Is it Sally or me? Happy birthday din kay Brother Alan Mahia in Ireland. Sabi ni Sister Carmen Mahia. Brother Alan, happy birthday dyan sa Ireland. Sana all. Ayan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Dako na ngayon tayo sa pinaka-exciting part. Yes. Oo, alam nyo, mga kapatid, tinry ko. Dalawa kasi yung pumapasok sa isip ko, yung pinag-aaralan ko, tapos itong minememorize. Ano lang, 1 to 6 lang. Ay, ang galing naman, Tari. Namamali-mali pa, tapos Tagalog pa. Pero gusto ko kasi Tagalog. 1 to 14. Pastor Fred style. Sige po, Tari. Mahirap siya ng buo. Yes. Oo, kasi daming words So, hinati ko, 1 to 6 muna. Sige, Tari. Sige nga, Tari. Bukas na lang. Wala nang time? Hindi. Ay, sino pa yung natin ngayon? Wala Naka-schedule. Sister Jessica. Okay. panoorin Sige, natin. tawag muna tayo ng taga rito. So, kung sino yung matatawag ko, hindi naman to kung hindi kaya ng buo, it's okay. Di ba, inati natin 1 to 6, 7 to 11. And Ha? 7 to 9? Bakit 7 to 11 nilagay mo sa akin noon? Tapos, 10 to 14. 9 to 14. 10 to 14. 10 to 14 na po. Solo? Madali yung 14. 14 na lang ako. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, Lord, my God, my Redeemer. Oh. Hindi ko alam sa Tagalog Uy, pero minemorize ko to. Try ko, ha? Ingata rin. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala ring tunog na ating naririnig. Ngunit abot hanggang... Wait. Wait lang, ha? Wait lang Wait lang. Sige, kayo na lang. May next time pa naman, Tari. Hindi. Inaapuhap ko kasi yung yung susunod dun Hindi, Tari, nakakakaba talaga pag nandito. Inaapuhap, oo. Inaano ko masyadong malalim. Oo. Wala silang tinig.
O salitang naririnig. Ginagamit. Bukas na nga lang. Wala rin sila O sige, para sa araw na ito, magkapatid sila sa araw na ito. O, alam mo na kung sino ka. magkapatid. Magkapatid sila. Yes. Okay, ganito ang mangyayari ha. Kapag ka, lagot ka, na-pressure siya bigla dahil kapatid niya mamaya yung mata. Okay, pagkatapos mong mag-recite, mag-challenge ka ng isang member. Na palaging, na palaging nanonood. Hindi worker, member. Para sa next week, siya ang Monday. Okay? Ready mga kapatid ha? Alam nyo ba, ang ligaligaya kaya ng ganitong nagaano, kahit mali-mali. Tanyo mali-mali ako, ang ligaligaya ko. Kakaririn ko yan. Halika na. Alam mo na kung sino ka. Sister Jesusa. Naku, Jess. Halika, Jess. Yan. So help me, Lord. Kaya mo yan. Pag halimbawa pala na-stop siya, huwag kayong magsalita. Kasi mahahanap ng utak niya yun eh. Kaso pag marami na siya, mawawala siya. Okay? Ang magsalita, tatawagin ko dito sa harapan. Siyang mag-recite. Sige, Jess. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, nagbibigay dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig at ang balitay maabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos ng tahanan para sa araw. Para sa araw. Tuwing umagay dumarating ito na parang masayang kasintahan. Masayang kasintahan. Tulad ng masiglang manlalarong handang-handa sa takbuhan. Sumisikat sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Yeah. Ang batas ni Yahweh ang batas ni Yahweh ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay talino sa payak na isipan. Ang utos ni Yahweh ay makatwiran, nagpapasaya sa puso at kalooban. Ang tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa kaisipan ng hustong pag-unawa. Next. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Nagpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kesa sa gintong lantay at
mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. Ang mga utos ni Yahweh ay babala sa kanyang lingkod, sa iyong lingkod, may malaking gantimpala pag aking sinusunod. Ano susunod? Walang taong pumupuna sa sariling kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa papangahas na kasalanan. At huwag mong itulot na pagharian ako ng aking kasamaan. Sa gayoy, mamumuhay ako ng walang kapintasan at walang bahid ng kasamaan ng aking mga kamay. Naway ang salita ko, kaisipan, kalugaran mo, Yahweh, aking manunubos at kalungan. Grabe! Praise the Lord! Ang hirap nun, Jess. Oh, thank you, Lord. Congratulations! Binuo niya. Ay, halika. Sino i-challenge mo? Okay, pag challenge po kayo, mga kapatid, alam ko po na sobrang hirap talaga ng buo na ito, pero kaya po natin ito. Kung mamili po kayo, 1 to 6, 7 to 9, 10 to 13, solo lang yung 14. 14 na. Oo. 10 to 14 na. So, 1 to 6, 7 to 9, tapos 10 to 14. Kahit po alin sa tatlong yon, or dalawa sa tatlong yon, or isa yung mahaba, basta po kayo ay nag-memorize. Kaya, Sister Jess, sino ang iyong i-challenge sa Monday? Sina-challenge ko po naway tanggapin niya po. Sige, si Jerome Golgota. Jerome, kung ikaw ay nanonood, kaya mo yan. Okay? Kaya niya yan. Magaling yun. Uy, matalino yun. Mana yun sa tatay niya, kay Jerry. Si Jerry yun, di ba? Oo, At Sister Maripas yun, nanay. Mana yun kay Sister, Ay, naku, ano. magaling yun, Tari. Hindi naglo-loading yun si Maripas. Oo, magaling yun. Magaling yun. Oo, kaya niya yan. So, Brother Jerome Golgota, ng ating Bulacan Outreach. PM mo lang ako kung ikaw ay tumatanggap ng challenge ni Sister Jesusa. Ha? Kaya mo yan. Alam ko kaya mo yan at gagawin mo yan. Thank you, Lord. Ngayon, tawagin na natin si Sister Jessica Dalangin. Dito nagmana si Jess. Yes. Palagay ko, laging nananalangin kasi yan, Taria, di ba? Hindi, bata pa to, Oo, siya. Sa buong chapter, pag nag-memorize to eh. Thank you, Tawagin natin si Sister Jessica. At marami na rin ang nakakamiss ng pagtula niya. Good morning, Jessica Ganda. Good morning, sister. Narinig mo ang iyong kapatid? Mahusay. Ba't lang siya? Mahusay ka raw, mahusay. Ipakita mo sa ating mga kapatiran na sa'yo siya nagmana. Oh my gosh. Kaya mo yan. Bati ka muna bago ka mag-umpisa. Ayan. Tulungan niyo ako. Okay, good morning po sa lahat ng nakikinig, nanonood. Sabay-sabay niyo po akong ipanalangin. And mamaya na po babarat. Sige. Parang kinakabahan pa ako. Ikaw naman, simula bata ka yan na ginagawa mo eh. Yan nga po eh. Simula nung bata. Sige, game na? Sige po, nauna na si ate eh. Sige.
O sige, ready na. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Maliwanag nagsasaad kung ano ang kanyang mga ginawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang padlang. Patuloy nag-uulat sa susunod na gabi't araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala kang maririnig na kahit anumang ingay. Ang Diyos ay lumikha ng toda sa kalangitan. Mula roon tuwing umagay, lumalabas itong araw. Katulad ng naglalakad na lalaking ikakasal, parang manlalaro na handang makipaglaban. Parang manlalaro na handang makipaglaban. Sumisikat sa silangan, lumulubog sa kanluran. Ang init ito'y dama ng buong sandaigdigan. Ang batas ng Diyos ay batas na walang kulang. Ito ay utos na ang dugod sa tao'y bagong buhay. Nagbibigay ng ang batas ng Panginoon ay pagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat na kaisipan. Ang tuntunin ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at dalisay pagkat ito'y mula sa Diyos. Pangunawa ng kaisipan ang bunga itong dudulot. Ang iyong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti. Isang banal na tuntunin na iiral parati. Pati mga hatol niya ay tuwid na paghatol. Kapag siya ang pumatol, ang pasya'y pantay-pantay. Higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa lantay na gitno na ang nais ay makamit. Mas matamis pa sa pulot na sakdal tamis. Pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, dalisay at mabutit dalisay. Matamis at dalisay. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo't lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawang hindi angkop. Kaya ako'y iligtas sa gawang lihim na buktot. Ang lingkod mo ay ingatan sa hayag na kasalanan at huwag mong tutulutan na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ligtas at mamumuhay akong ganap at walang kapintasan. Ako'y lubos na lalayo sa kuko ng kasalanan. Nawa itong aking salita at aking isipan. Sa iyo'y makalugod, Panginoon ko't katwiran. Ikaw na kublihan ko na dulot ay kaligtasan. Tapos na? Grabe. Praise the Ang Lord. haba nun. Yung Tagalog ni Sister Jessica ay ibang version din, Yes, ano? Oo. Pa? Oh, di ba? You still have it. Ang ganda-ganda ni Sister Jessica. Ang galing, oo. Kaya ito ang iyong regalo. Ikaw ay merong CD natin at meron ka pang ganito. Yes. Dahil mga kapatid, oo, pagbuo ang inyong dineliver ay mas maraming regalo. Yes, Kaya praise kapag ka 1 to 7, ito lang. Kapag ka 7 to yung isang CD lang. Pero ikaw buo, kaya ito ang iyong regalo. Congratulations, Sister Jessica. Congratulations. Thank you, Lord. God bless.
Ayan. Kaya pala, Tari. Oo. Thank you, Lord. Ayan po ang ating kapatid na si Sister Jessica. Okay. Si Sister Marla pala ang nakadiscovery daw kay Sister... Sister Jessica. Kaya china-challenge kita, Sister Marla, Sister Marla. na mag-ano nito dahil ikaw ang nakadiscover kay Jessica. Kaya i-challenge natin si Sister Marla next week. Oo. Mars, ha? Ikaw pala ay nakadiscover. Kasi siya ang assign noon sa Pulilan. Kaya siya daw ang nakadiscover kay Jessica. Ayan. Thank you, Lord. Ang hirap noon, mga kapatid. Akala nyo lang po madali, pero mahirap. Sabi ni Sister Joy Rubio, may gift sa akin si Sister Jesusa. Ang galing sabi niya. Yan. Jess, meron kang additional gift daw galing kay Sister Joy Rubio. Thank you, Lord. So, ha means yes, I accept. Sister Ayan. Marla. Yan, mga kapatid, abangan nyo si Sister Marla. Yes. Challenge accepted daw. Sabi niya kasi. Baka lagyan pa niya ng tono, Tari, Pwede. Lagyan mo ng tono, Mars. Kaya mo yan. Yes. Kaya mo yan. Kaya mo ngang magkwenta ng walang calculator Di ba? Sa dami ng pagpapala. Okay, mga kapatid. Yan po ang ating memorization. So, Brother Jerome, ikaw ay challenge sa Monday ni Sister Jesusa. And tomorrow, abangan niyo po si... Waljun! Wow! Naku, excited na naman to. Ready na ba si Waljun for tomorrow, Shane? At abangan nyo, mga kapatid, itong bata na ito. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. At dako na ngayon tayo sa ating new song, Sister Sal. May bago ngayon, Tari. Oo. At itong new song natin for this week ay padala po sa atin ni Brother Leo Umilim ng Chicago, Illinois. At ito po ay aawitin ng GOG. Kaya panoorin po natin at wag po kayong aalis at abangan ng ating kamanggagawa po na mag-share ng newness. Ay, hindi. Mag-share. ng Word of God. Okay, mga kapatid. Pero bago yon, ito po muna ang ating new song.
Good morning, Jesus. Salamat sa Diyos sa pagbibigay niya sa ating muli ng malayang oras upang tayo ay makarinig ng kanyang banal na mensahe para po sa ating lahat. Glory to God. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang oras na inyong muling ibinigay sa amin upang kami po ay makarinig ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na lagi mong ibinibigay sa amin. Dakilain ang iyong banal na pangalan ngayon at magpakailanman. Amen. Good morning, Jesus, at sa ating mga kapatiran, saan man kayo naroroon, saan mang bansa kayo, anumang oras ang ngayon sa inyo ay kami po'y bumabati sa inyong lahat at manatili tayo na laging nakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon. Kumusta kayong lahat? Mula dito sa ating Comfy Philippines, kami po ay nagbibigay pugay sa inyong lahat at salamat sa Panginoon sa malayang oras na kanyang laging ibinibigay sa ating lahat. At para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, natalakayin natin yung Jeremiah 33 verses 1 up to 3. At ang title po nito ay Call to Me. Jeremiah 33 verses 1 up to 3. Bukod dito ay dumating na ikalawa ang salita ng Panginoon kay Jeremias, samantalang nakukulong pa siya sa looban ng bantayan na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyon, ng Panginoon na umaanyo niyon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Naku, maraming mga kapatiran, memorize natin ang salitang ito at sa English version, napakaganda. Call to me, and I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Glory to God. Objectives po ng ating pagtalakay ng ating aralin ngayong umaga ay unang-una upang malaman natin ang laman ng puso ng ating Panginoon tungkol sa mga maraming bagay na hindi natin nalalaman. At ikalawa, prayer makes our relationship with God real. O nga naman, kapag nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon, tayo nananampalatayang meron talagang Diyos na tayong tinatawagan. At ikatlo, realize that God is willing to answer our prayers beyond human understanding. Kasi sabi niya, if you call to me, I will reveal great and mighty things if only we ask. And ikaapat, we realize that the heart of God is waiting for His people to believe and pray and receive great and mighty things from God. So, itong aklat ni Jeremiah ay tinatawag na Book of Consolation or the Little Book of Comfort sapagkat nakapaloob dito ang restoration, ang promise of restoration ng Panginoon sa Israel. So, talakayin natin, ano ba ang laman ng puso ng ating Panginoon? Ezekiel 33 verse 11. Tell them that as surely as I, the sovereign Lord and the living God, I do not enjoy seeing a sinner die. I would rather see him stop sinning and live. Israel, stop the evil you are doing. Why do you want to die? Kasi rito po, ang mga Israelita ay ayaw sumunod sa Panginoon. At ito ay hindi nagugustuhan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ay bibigyan ko ng kaparusahan ang Israel. Kapagkat ayaw niya na hindi sumusunod ang mga tao sa Kanya. Kaya sabi niya, naku, sa inyong ginagawa, hindi yan makakabuti sa inyo. Why do you want to die? Kaya sa Jeremiah 33 verses 36 to 41, kaya nga sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel kay Jeremias, ipahayag mo na ang lungsod na ito'y ibibigay sa kamay ng hari ng Babylonia sa pamamagitan ng digmaan, gutom at salot. Ngunit ngayon, titipunin ko sila mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila nang ako'y magalit. Ibabalik ko sila sa lupaing ito
at ligtas na maninirahan dito. At sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan, pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. Ikagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan, ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupain ito at gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. So yan ang mapagmahal na puso ng Panginoon at kanyang layunin para sa mga mananampalataya. Now, merong 4 na W. Talakayin natin, ha? God wants us to call to Him. You see? And then, ikalawa, God is waiting for His people to pray to Him. And then, ikatlo, God is willing always to answer His people's prayers. And then, ikaapat, God welcomes people who come to Him. So, tingnan natin yung unang W. God wants us to call on to Him. Isaiah 55 verses 1 up to 2, sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. So ayan, nag-iimbita ang Panginoon. Ikalawa, God is waiting for His people to pray to Him. 2 Chronicles 7:14. Ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Napakagandang pangako, di ba? Kaya Isaiah 65 verses 1 up to 3, sabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin, ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nila akong galitin at naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. So narito, sinasabi ng Panginoon, nakahanda siya at ang kanyang mga kamay ay nakaunat upang tayo po ay tugunin. Ikatlo, God is willing always to answer His people's prayer. Kaya Matthew 7 verses 7 to 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kubatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So naririyan, nais ng Panginoon, tugunin tayong palagi. God welcomes people who come to Him. So naririyan, mga kapatid, Romans 10 verse 11, whoever believes in Him will not be disappointed. So naririyan, tumawag tayo sa Panginoon at kapag tayo ay lumapit sa Kanya, ay hindi niya tayo bibiguin. We will not be disappointed. Lalo na ngayon sa ating kinalalagyan. Sa buong mundo ay mayroong pandemic na tayong nararanasan. Maraming mga tao ang namimighati, maraming tao may sakit, maraming tao namamatay, maraming tao disappointed, maraming mga tao depressed. Hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. So ito pong ating aralin, itong mensahe natin ngayong umaga. Ang Diyos ay nag-iimbita sa ating lahat na tayo ay tumawag sa Kanya. He wants people to come to Him and pray to Him. Bagamat alam niya ang lahat ng nagaganap sa ating kapaligiran, mabuting tayo rin ay lumapit sa Kanya at tayo ay tumawag. At ikaw kapatid, ano ang iyong experience? Ano ang iyong mga binabalak na gawin sa ganitong uri ng panahon natin?
anong gagawin natin kundi tayo ay tumawag sa ating Panginoon na siyang magbibigay ng kalutasan at katugunan sa lahat ng ating mga suliranin. Matthew 21 verse 14, habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Matthew 8:16, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. So, naririto, lumapit tayo sa ating Panginoon, lalong-lalo na ngayon, no? Napakarami ng mga dinaranas, ng mga negative situations ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee. So, narito, ibig sabihin, ask. Kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, we will have an audience unto the Lord. Tayo ay haharapin niya kasi siya mismo sabi niya call unto me. Accessibility, meaning to say, kapag maaabot natin siya, kapag tayo lumapit sa Kanya at tumawag tayo, tayo po ay makararating sa Kanyang harapan. God is just a prayer away. Audacity, call unto me. Kanya sinasabi, huwag ka matakot. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo'y manalangin. See, do not be afraid to call unto God. Siya naman ang nagsabi, call unto me. And then, ito pa, ang sabi niya, I will answer thee. So, merong katugunan. Sasagot siya. Sumasagot naman ng Panginoon kapag tayo po ay nananalangin, tayo nakikipag-usap sa Kanya. Alam natin yan Marami nang nakaka-experience niyan. See, God is accompanying His invitation with an assurance na siya ay tutugon sa ating mga panalangin. Why? Because God loves us and He wants us to have a good life. John 10:10 at saka Jeremiah 29:11. You see? Now, facts about prayers. Let's have some true or false question about prayers. Okay, number 1. Most Christians know about prayer than they practice it in their lives. Ano ibig sabihin nito? Is it true or false? Let's see. True. Marami nga namang nakakaalam tungkol sa prayer. Alam natin yung mga doktrina, mga katuruan. The point is, tayo ba'y tunay na nananalangin na may katapatan sa ating Panginoon? Kaya nga yung taus-pusong panalangin. Mabuti pong may kaalaman tayo tungkol sa mga katuruan sa panalangin, pero higit na mabuti na ito'y ating i-practice at tayo'y lubos at tapat na manalangin sa ating Panginoon. So, when we say call, C-A-L-L, it means call always to our living God. Buhay ang Diyos at sumasagot ang Panginoon. See, let us make a deep and serious request sa ating Panginoon kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya. Huwag tayong mahiya. Alam ng Diyos ang lahat ng mga nagaganap sa ating kapaligiran. In Isaiah 29:13, sabi ni Lord, these people claim to worship me, but their words are meaningless and their hearts were somewhere else. Their religion is nothing but human rules and tradition which they simply memorize. So dito, nais ng Panginoon, sabihin natin ang nilalaman ng loob natin. You see, huwag tayong mahiya sa Kanya, huwag tayong matakot. See, mabait ang ating Panginoon. Glory to God. Ikalawa, prayer reveals great and mighty or marvelous and wonderful things. True or false? Let's see. True. Sabi ng Panginoon, diba? Call unto me, and I will answer thee, and I will tell thee great, mighty, and wonderful things that you know nothing about. See, kaya nga kinausap niya si Jeremias, ang sabi niya, manalangin ka sa akin, marami akong ipapahayag sa iyo. Isaiah 55, verses 8-9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung papaanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So you see, mataas ang kaalaman ng ating Panginoon, hindi natin alam ang lahat ng bagay.
Pero yan ay bibigyan niya ng kapahayagan sa atin kapag tayo ay nananalangin sa ating Panginoon. God has a wonderful plan for our future. Alam niyo ba yung quotation na without prayer makes one weak? So alam nga natin yan memorize nga din natin yan So let's keep on praying and be persistent in our prayer. Talk to God because prayer brings us closer to God. You see? Jeremiah 29:11. Maganda ito. Alam natin lahat ito at maraming mga kapatiran. Memorize natin ito mga kapatid. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. At 1 Corinthians 2 verse 9, naku, napakaganda nito. Tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. So, whatever no one saw or heard is what God has prepared for His people. See? Next. We have little because we ask little. True or false? True. Okay, mga kapatid. James 4 verses 2 to 3. You do not have what you want because you do not ask for it. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. So, ano sinasabi sa atin ito? We pray in accordance to the will of God. So, huwag tayong mahiya na pakipag-usap sa ating Panginoon. Mayroong nagsasabi, pwede ba humingi ako ng malaki sa ating Panginoon? Oo naman, pwede. Nakakahiya Hindi, walang nakakahiya dahil mahal tayo ng ating Panginoon. At saka kapag nakikipag-usap naman tayo kay Lord, kayo lang naman dalawa ang nag-uusap, wala naman nakakarinig na iba. Kaya sabihin mo lahat ang iyong saloobin sa ating Panginoon. Dito sa Psalm 121 verses 1 to 2. Where will my help come from? I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. You see? Ang tulong manggagaling sa ating Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ang sabi nga ni Lord, diba? Humingi kayo sa akin at ako ay tutugon sa inyong lahat. Ito pa, 2 Corinthians 9, 8-9. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. So, pray big. Ask big. Nothing is impossible with God. Huwag tayong mahiya na humingi sa ating Panginoon. After all, Psalm 2 verse 8, ang sabi ng Panginoon, ask and I will give you all the nations. See, pray big. Ask big and rejoice big. See, until now you have not asked for anything in my name. Sabi ng Panginoon, ask and you will receive so that your happiness will be complete. God is an almighty God who moves in an almighty way. So nga, napakamagiting ng ating Panginoon. Kaya Jeremiah 32 verses 26 to 27, I am the Lord, the God of all mankind. Nothing is too difficult for me. Matthew 17:20, I assure you that if you have faith as big as mustard seed, you can say to this hill, go from here to there, and it will go. See, kaapat naman. Answered prayers are coincidences. God does not answer all prayers. True or false? False. Okay. 3 P's. Ito, sabi ng Panginoon, I will answer thee. Yung I will, sabi, it's very certain. God will never lie. Sabi niya, I will. It's positive. It's something very positive. Gagawin ng Panginoon. Answer, it's a promise of God. It's a commitment from God. Personal, D. Individually, God will reply.
Kaya sinabi ng Panginoon, I will answer thee. Tayo na kasi sigurong tutugon ang Panginoon sa atin. Isaiah 65 verse 24, sabi ng Panginoon, even before they finish praying to me, I will answer their prayers. God answers prayers because He is listening. Nakikinig ang Panginoon, nakatingin sa atin si Lord all the time. He is interested in us because we are His children. John 1 verses 12 to 13. So remember this. See, when the request is wrong, God says no. Answer is denied. See, if the timing is wrong, God says slow or wait. The answer is delayed or deferred. However, God's delay are not God's denial because God's timing is perfect. See, God is never late. Ang kanyang panahon ay tama palagi. Kaya Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. You see, and then letter C, if you are wrong, God says, grow. The answer is different. You know, sometimes kasi, kaya hindi ho natin natatanggap yung ating mga kahilingan sa ating Panginoon because tayo rin po ang dahilan. God will postpone the answer until you are ready. Ano ba ito ilang mga bagay na kailangang isettle natin sa ating Panginoon? Ito ilan lamang mga kapatid. 1 Peter 3 verse 7, unsettled relationships. James 4 verse 3, there are wrong motives. Psalm 66 verse 16. And then Isaiah 59 verses 1 to 2. There are unconfessed sins na kailangan ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon. James 1:5 up to 8. There is doubt, there is lack of faith. And then letter D. Now, if the request is right, the timing is right, and you are right, God says, go, answer, delivered. Kaya 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So whatever is the reply of God sa ating mga kahilingan, patuloy tayong manalangin at patuloy tayong magpasalamat sa Diyos, pagkat ang Diyos ay may takdang panahon na kanyang pagtugon sa ating mga panalangin. So pray continually with thanksgiving. Kalima, we miss out on many of God's mighty works because of our unbelief or lack of faith. True or false? True. You see, God is telling Jeremiah, doon sa Jeremiah 33 verse 3, maaring hindi mo pa naintindihan ngayon mga sinasabi ko, ngunit kung ikaw ay magpapatuloy sa panalangin, you will continue to pray, makikita mo at mauunawaan mo ang mga sinasabi ko sa iyo. See, let's pray to God to move in great and mighty ways. Dito sa Matthew 13 verse 58, Jesus is rejected in Nazareth because they did not have faith. He did not perform many miracles there. So here, mga kapatid, God has given us an assurance of revelation na kapag tayo po ay nanalangin, naku, maraming sasabihin at maraming kapahayagan ang Panginoon sa ating lahat. See? Things that come in answer to prayer. Ano ba ang ating matatanggap pag tayo nanalangin? God thinks. John 14 verse 13, and I will do whatever you ask for in my name, so that the Father's glory will be shown through the Son. And if you ask me for anything in my name, I will do it. Ibibigay ng Panginoon. John 16 verse 23 to 24, when that day comes, you will not ask me for anything. I am telling you the truth. The Father will give you whatever you ask of Him in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, so that your happiness will be complete. So, manalangin na kapatid, manalangin. Number 2, great things. We will receive great things, meaning big, abundant, many, precious things we know nothing about. Kung pag na-experience natin ito kapatid, sasabihin, naku, tunay nga ang ating Panginoon. Ikatlo, we will receive mighty things. Things that require power, strength, force, ability. Ay kumisa, lalo na kapag nangihina tayo, humingi tayo ng kalakasan sa ating Panginoon. Alam niyo, may mga sitwasyon na hindi natin kaya. May mga sitwasyon na parang napakahirap. Kailangan talaga ng
power or strength. Naku, manalangin tayo, matatanggap natin yan mula sa ating Panginoon. And then we will receive guarded things. Things that are hidden will be revealed. Plans of God becomes clear. Minsan may mga pagkilos ang Diyos na hindi pa natin naunawaan. Ngunit kung tayo po ay magpapatuloy na manalangin sa ating Panginoon, God will make a revelation at ang kanyang mga plano at ang kanyang binabalak ay magiging maliwanag para sa ating lahat. Kaya nga Proverbs 16, verses 1, 3, and 9, we may make our plans, but God has the final say. So maraming salamat sa mga manunulat at mga commentaries na nababasa natin, tulad ng Golden Key of Prayer by Carl Hack, Let Us Pray Big by Pastor Griffith, and Personal Revelation sa atin ng ating Panginoon, see, and Evening Devotion by Charles Spurgeon. Ito po ay mga sinulat ng mga mananampalataya na maaari nating basahin at tayo makakaalam pa at makapagbibigay pa ng mga revelation sa atin tungkol sa prayer. Sa Psalm 121 verses 1 up to 8, doon sa burol ako'y napatingin, saklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. So narito kapatid, where will our help come from? It will come from the Lord who made heaven and earth, na siyang nagmamahal sa atin. Sa Romans 12 verse 12, kaya magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palagi ang manalangin. Tayo po sa ating kapanahunan ngayon ay marami mga suliranin na ating nadaraanan. So tayo po ay manalangin sapagkat ang Diyos ay naririyan, naghihintay na tayo magdasal at handang tumugon sa ating mga panalangin sa Kanya. Marami pong salamat Panginoon sa malayang oras na inyong ibinigay sa amin upang kami po ay makarinig ng inyong dakilang mensahe sa aming lahat. Salamat po at mayroon kaming Diyos na natatawagan na handang tumugon sa aming mga pangangailangan, sa aming mga hinaing, sa aming mga prayer request. Salamat Panginoon sa dakilang pag-ibig mo na aming nararanasan araw-araw. Tunay ka, Panginoon, dakilain ka, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Purihin ka, O Diyos na dakila, purihin ka ngayon at magpakailanman. Salamat sa Panginoon. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the